Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po sa bawat isa. Ako po si Elder Sally Rios. Muli, samahan ninyo ako sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ating pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Joshua. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, hinihingi namin sa umagang ito ang iyong gabay sa pag-aaral ng iyong salita. Naway tumimo sa aming mga puso at isipan ang iyong mensahe at patuloy namin itong maipamuhay sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Joshua chapter 23 verses 7 to 8 hango sa magandang balita Biblia na may pamagat na The Second Exhortation. Sa verse 7, huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa paligid ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang Diyos-Diyosan. Huwag kayong manumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. 8. Manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Ang Joshua chapter 23 verse 7 to 8 ay bahagi ng huling paalala ni Josue sa bayan ng Israel bago siya mamatay. Binibigyang diin niya kung paano sila dapat mamuhay upang manatiling tapat ang relasyon kay Yahweh. Sa verse 7 ay nag-utos si Josue na huwag makibagay sa bansang may maling paniniwala at pagsamba. Ang pakikihalubilo ay maaaring humantong sa pagkalimot sa tunay na Diyos, unti-unting pagtanggap ng maling paniniwala at paglihis sa katapatan sa Diyos na siyang nag-alis sa kanila sa pagkakabiyag sa Ehipto at nagdala sa lupang pangako. Ipinapakita dito ang pag-iwas o babala sa espiritual na kompromiso na maaaring kahantungan ng mga Israelita dahil sa maling impluensya ng pagsamba o paglingkod sa Diyos-Diyosan. Sa verse 8 ay hinihikayat naman ni Josue na manindigan at panghawakan ng Israel na manatiling tapat at masunurin kay Yahweh. Magpatuloy na nakakabit ang buhay sa Diyos. Magkaroon ng matatag na relasyon kay Yahweh. Ano ang itinuturo sa atin ng tekstong ito? Ang tekstong ito ay nagtuturo sa atin na ang katapatan sa Diyos ay nangangailangan ng pag-iwas sa maling impluensya o katuruan. Pangalawa, ang tunay na lakas at tagumpay ay nagmumula sa pananatiling nakakapit sa Panginoon. Pangatlo, ang focus ng relasyon natin ay sa Diyos lamang upang hindi madaling makompromise ang ating katapatan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Panglima, ang patuloy nating alalahanin at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay natin. At huli, patuloy na magpakumbaba at i-consecrate ang lahat ng ating ginagawa, desisyon at iniisip upang magabayan tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng ating kinakaharap sa buhay. Pinagpala ang bayan ng Israel dahil may leader sa katauhan ni Josue na sa pagtanda at nalalapit na yugto ng buhay ay patuloy na nagbabala, nagpapaalala at naghihikayat upang manatili ang katapatan ng mga Israelita kay Yahweh. Maging tayo sa kasalukuyang modernong panahon ay pinagpala ng mga church leaders na nagme-mentor sa atin, gumagabay, nagpapaalala, nagtuturo upang manatili at tumibay at lumalim pa ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, tunay ang iyong salita ay buhay na nagpapaalala na kami ay laging mamumuhay ayon sa nais mo. Proteksyonan mo kami sa mga
mga maling impluensya. Maging masunurin kami at tapat na maglingkod sa iyo upang maranasan namin ang lubos na kagalakan at tagumpay sa piling mo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Maine. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5 at kalahati ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. Rejoice in the Lord always. God bless.